Kailangan na mapanatili ang kaligtasan ng ating anak, Royo. Hindi basta-bastang pinasukan mong problema. Galit at hindi mapakaling pangaral ni Gemma sa kanyang asawa. Habang hawak sa bisig ang nooy 2 buwang gulang pa lang na sanggol. Alam ko, kaya nga gumagawa na ako ng paraan, hindi ba? Si Samuel, wala yung anak. Pwede nating dalhin doon ng bata at ampunin ng panganay na anak ng isa sa kasosyo ko. Gemma, maniwala ka. Hindi ko gustong nangyayaring to. Naiiyak at kitang takot sa mga matang paliwanag ni Royo sa kanyang asawa, na ngayon ay umiiyak habang marahang hinihele ang kanilang anak na babae. Ngunit sa pagtungtong nila sa kanilang tamang edad ay kakailanganin nilang bumalik sa buhay na dapat ay meron sila. Sa ngayon, ito muna mas makabubuti nating gawin. Nang sabihin ni Royo ang mga huling salitang yon, doon tumulo ang luhang kanina pa nitong pinipigilan. Mahirap para sa mag-asawa ang mawalay sa kanilang 2 buwang pa lang na anak na babae. Ni hindi pa nila napapabinyagan ng bata at hindi pa nasisilayan ang makukulit na tawa nito. Sa huling sandali, niyakap at hinalikan nila ang sanggol bago ihatid sa mga bagong kikilalanin nitong pamilya. Hanggang sa muli, mahal naming Percy, mahinang bulong ni Gemma sa sanggol na babae. Mabilis na lumipas ang mga taon. Percy, anong ginagawa mo dyan sa taas? Kapag ikaw nahulog dyang bata ka, talagang malalagot ka sa akin. Gulat na tumingin si Percy sa ibaba ng matayog na mangga. Hindi yun ganun kataas, ngunit kung mahuhulog siya, paniguradong mababalian siya ng buto. Tita, si Ate Percy kanina pa po dyan. Siguradong tulog na naman yan. Napabuntong hininga si Percy nang marinig ang pinsan niyang nagsusumbong. Nasanay na si Percy sa ganon, ang pagsusumbong ng pinsan niyang babae sa inay nito. Hayaan mo't baka mami bababa din yan. Rinig niyang usal ng kanyang ina. Kumunot ang noo ni Percy dahil doon. Mas nasanay kasi siyang napapagalitan at pilit pinabababa sa puno ng mangga. Hindi naman ganoon magalit ang inay niya. Naiintindihan din niya ito dahil alam ni Percy na nag-aalala lang ang ginang, kaya ganoon ang nagiging reaksyon nito palagi. Madalas kasi, nagpupunta lang siya sa puno ng mangga upang matulog at ilabas ang bigat na nararamdaman. Alam yun ng kanyang ina, kaya sa tuwing naroon siya ay alam na nito na mayroon siyang pinagdaraanan. Nang sumapit ang gabi, doon pa lang siya tuluyang umuwi ng kanilang bahay. Hindi naman ganoon kalayo ang bahay nila sa kanyang tambayan. Tay! Maligalig na tawag niya sa kanyang ama nang makitang pauwi na ito sa kayang tricycle ng kanilang pangkabuhayan. Sa itsura pa lang ng kanyang ama, mukhang pagod ito ng sobra at tila wala pang gaanong kita. Percy, gabi na at bakit narito ka pa sa labas? Baka nag-aalala na sa iyong inay mo. Nakangiting tanong ng ama nito sa kanya. Nagmano naman si Percy saka sumakay sa side ng tricycle. Alis na tayo, tay. Bukas ako naman mamamasada. Nakangiting usal niya bago isinandal ang ulo sa likuran ng kanyang ama. Mabilis namang pinaandar nito ang motor. Si Samuel Santiago at Mirna Castro Santiago ay ang mga magulang ni Percy. Mahirap lang sila at tama lang na nakakaraos sa pang-araw-araw. Tumigil na din sa pag-aaral si Percy mula nang matapos ito sa high school. Mas nananaig kasi sa dalaga ang isipin na makatulong na lang sa kanyang mga magulang kaysa makadagdag pa sa gastusin. Si Percy Santiago ay nasa edad 17 pa lamang. Marami siyang trabahong pinagsasaidlanan, ngunit hindi pa din yun sapat dahil sa pagbili ng gamot para sa kanyang ama na may sakit. Matanda na rin kasi ito at sa edad niya mas magandang manatili na lang ito sa bahay at magpahinga. Ngunit kabaliktaran yon ang ginagawa ng matanda. Mas gusto kasi nito na nagtatrabaho kaysa nababakante lang at walang ginagawa. Tay, wag niyo na akong ibibigay kina Aling Tess. Ayaw ko na pong mag-aral. Mas gusto ko ang tumulong sa inyo kaysa mag-aral. Mahinang bulong ni Percy sa kanyang ama pagdating sa kanilang tahanan. Kasalukuyan silang naglalakad ngayon papasok sa maliit nilang bahay. Ano pa nga bang magagawa namin? Percy, para sa iyong lahat ng to, pero kung ayaw mo, alam namin na wala kaming magagawa ng iyong ina. Mahirap ang buhay pero mas mahirap kung wala kang pinag-aralan, anak. Garalgal ang boses na sagot ni Samuel sa kanya. Si Aling Tess, isa sa kanilang pinagtatrabahuhan tuwing Sabado at Linggo.
Tagalabas sila kasama ang kanyang ina. Gusto ng ginang na pag-aralin si Percy sa malaking paaralan, ngunit siya na mismo ang tumatanggi. Oportunidad iyon, ngunit sa kagustuhang makatulong ni Percy, mas pinili niyang tanggihan yon at magpatuloy sa pagtatrabaho. Huwag ka nang mamasada bukas, Percy. Huwag ka nang mamasada bukas, Percy. Pinuntahan ka kanina ni Tess dito. Magtinda ka raw ng prutas sa bayan, doon sa dati niyang pwesto. Kapag kwan ay biglang bungad sa kanila ni Myrna, ang nanay ni Percy. Napangiti siya dahil doon, mas malaki kasi ang sahod niya sa pagtitinda sa prutasan ni Aling Tess. Tumango lang siya doon sa katinulungan sa paghanda sa hapag nila upang kumain ng hapunan. Kinabukasan, maagang pumunta si Percy sa bayan kung saan nakatira si Aling Tess. May kaya sa buhay ang ginang dahil isang doktor ang anak nito at isa namang pulis ang asawa. Aling Tess, tulungan ko na po kayo. Pagkakita pa lang ni Percy sa ginang na may buhat na kahon ng prutas, agad niya itong nilapitan at tinulungan. Nasa 40 na ang edad nito, kaya medyo hindi na ganoon kalakas ang pangangatawan dahil na din sa may iniindang sakit. Maraming salamat. Mabuti at dumating ka na. Sumabay ka na lang kay Nico papunta sa palengke. Nalipat kasi ang pwesto ng paninda ko kaya baka malito ka. May hingal na wika nito. Tumango lang si Percy at binuhat ang kahon upang dalhin yon sa may tricycle. Aling Tess, pwede po bang mag-advance at gawing kapalit na gamot na lang ang pagtatrabaho ko ngayon? Kailangan ho kasi ni Itay ngayon ng gamot. Magalang na paalam nito sa ginang. Ngumiti naman si Aling Tess saka tumango. Tuwing nagtatrabaho ang dalaga sa ginang, ganoon lagi ang ginagawa at hinihiling niya. Kung pera kasi, mas uunahin na lang ng nanay niyang si Myrna na itabi yon kaysa ipambili ng gamot. O siya, mag-ingat kayo at nariyan na pala si Nico. Anak, ingatan mo tong mapapangasawa mo ha? Nakangiting biro ng ginang nang makita ang anak na si Nico na kalalabas lang ng gate. Nakasuot lang ito ng puting t-shirt at slacks habang hawak ang kulay itim na leather jacket sa kabilang kamay. At sa kabila naman ay ang bag nito na naglalaman ng kagamitan sa ospital. Gwapo ang binata, masipag at marunong rumispeto sa babae. Siyang tipo ng lalaki na gugustuhin ng kababaihan dahil sa ugali at itsura nito. Anilay, nasa kanya ng lahat. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa din magawang magustuhan ni Percy ang binata kahit na nagtapat na ito ng nararamdaman sa kanya. Opo ma, kahit hindi niyo sabihin, iingatan ko talaga to. Pabiro ngunit kitang kaseryosohan sa mga mata ni Nico. Alam ni Percy na matagal nang may gusto sa kanya ang binata. Simula pa lang ng junior high school sila, nagtapat na ito ngunit dahil sa mga bata pa sila noon, hindi naman yun binigyang pansin ni Percy. Noon ay tatawanan at aasarin niya lang ito tuwing sinasabi yun ni Nico. Ngunit mula nang umamin mismo sa harap ng maraming tao si Nico, doon niya napagtanto na seryoso talaga ito. Sa mismong moving up nila ay umamin ito sa kanya. Isa kasi sa magbibigay ng speech ang lalaki. Kaya nagulat ang lahat nang sa huling speech nito, bumaba si Nico at lumapit kay Percy. Walang kaide-ideya ang dalaga nang makitang lumapit si Nico sa kanya, kasabay ng pag-abot ng bulaklak ng kaibigan nito. Naroon ang lahat, ang mga magulang niya at ang mga magulang ni Nico, mga guro at estudyante at iba pa. Saksi ang mga ito kung paanong nagtapat si Nico at nagpaalam na kung maaari ba siya nitong ligawan. Sa araw na yon, walang ibang maisip si Percy ngunit dahil sa kahiyang nararamdaman, iniwan niya ang lalaki at tumakbo paalis habang patuloy na bumubuhos ang luha dahil sa hiya at takot na nararamdaman. Takot siya na mahusgahan ng mga tao dahil isa lang siyang lupa at langit naman si Nico. Nahihiya siya kay Nico sa araw na yon dahil sa ginawa niyang pang-iwan. Ngunit hindi inakala ni Percy na hindi susuko ang binata sa kanya magpahanggang sa ngayon. Anong iniisip mo, Percy? Kanina pa kita tinatawag. Nandito na tayo. Napakurap si Percy nang makita ng malapitan ang nakangiting mukha ni Nico. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Percy. Lalo akong nahuhulog sa'yo. Kapag kuwan ay lumayo ito, saka umayos ng upo habang kakamot-kamot sa batok. Umupo naman si Percy, saka naiilang na umayos din ng upo. Percy, maghihintay ako. Kahit ilang taon pa. Seryosong sambit ni Nico sa kanya. Napatitig naman si Percy dito. Alam niya kung ano ang tinutukoy ng binata. Alam mong hindi. Agad na natigil sa pagsasalita si Percy nang itapat ni Nico ang hindoturo nito sa kanyang labi. Huwag ngayon, please.
Hayaan mo ko ang mismong sumuko. Percy, hindi kita pinipilit at hindi ko yun gagawin. Basta, hayaan mo lang muna ako na gawin ang mga gusto ko. Ibigay ang gusto kong ibigay at iparamdam ang gusto kong iparamdam sa'yo. Puno ng senseridad na sabi nito at ngumiti ng matamis. Nakaramdam naman ng lungkot si Percy dahil doon. Hindi nagtagal, bumaba na din siya upang pumunta sa pwestong itinuro ni Nico. Percy, magkano ang kilo ng mansanas? Nakangiting tumingin si Percy sa nagtanong. Kasalukuyan siyang nasa pwesto at abala sa pagbebenta. Marami ang tao sa palengke tuwing Sabado at Linggo, kaya kanina lang dinumog agad ang paninda niyang prutas. 1 kilo 130 na lang sa'yo, Aling Janeth. Nakangiting sagot niya saka nagmano dito. Isa ito sa suki niya at nanay din ng kaibigan niyang babae na si Lala. Abay, itong batang ito talaga. Oo. Sige, bigyan mo ako ng 2 kilo at saka 1 kilo ng ubas para kay Lala. Napangiti lalo si Percy dahil sa narinig. Madami na siyang benta at paniguradong malaki-laki din ang may uuwi niya para sa itay niya. Maraming salamat po, Aling Janeth. Pakisabi na lang po kay Lala na magpagaling siya. Tambay kami sa manggahan. Paalam niya rito matapos ibigay ang binili at kunin ang bayad mula sa ginang. Tumango naman ito saka nagpaalam. Napaupo si Percy sa pagod. Pinasadahan niya ng tingin ng iilan na lang na natirang prutas. Hindi na yun madami at wala na ding tigi 1 kilo. 10:00 pa lang ng umaga ngunit halos ubos na agad ang mga paninda niya. Natigil ang pagtingin-tingin ni Percy sa mga paninda nang magkaroon ng ingay sa labas ng palengke kung saan hindi ganon kalayo sa pwesto niya. Alam niyong tatawagin siya ng iilan upang makisali sa pag-awat ng kung sino mang nag-aaway doon. Kaya naman, agad siyang tumayo. Kasabay naman noon ang paglapit ng isa sa kasamahan niyang nagtitinda ng prutas din. Percy, tulungan mo yung lalaki. Pinagtutulungan siya ni na Santino. Nag-aalalang bungad sa kanya nito. Hindi nga siya nagkamali dahil lagi namang ganoon sa tuwing nagkakagulo at si Santino ang nangunguna. Si Santino ay isang siga sa kanilang barangay. Nangongolekta ng kita ng mga nagbebenta at nakikipag-away sa mga dayo. May gusto sa kanyang lalaki kaya siya ang tinatawag nila upang magpatigil dito. Minsan, sumusunod ang lalaki sa kanya ngunit mas madalas pa din ang pagiging matigas ng ulo. Paglabas ni Percy, nakita niya isang lalaki na sinusuntok ni Santino habang nakahiga na sa lupa. Naawa naman si Percy sa sinapit ng lalaki kaya agad siyang lumapit dito. Binigyan naman siya ng daan ng mga taong naroon. Santino, wag mong gawin yan! Natatarantang sigaw niya nang makitang may hawak na patalim si Santino. Napatingin sa kanyang lalaking puno ng dumi at sugat sa lupa. Nakakunot noo ito na parang nataranta din sa malakas niyang sigaw. Sa kabilang banda naman, hindi alam ng lalaking si Gabriel Fernandez na may hawak na patalim ang lalaking kanina'y humarang sa kanya sa bukana ng barangay. Doon kasi siya dinala ng pagmamaneho niya ng walang tigil at walang patutunguhan. Naglaya siya upang makatakas sa buhay na hindi siya ang may hawak, kundi ang ama-amahan niya. Ampun lang si Gabriel at simula pagkabata, hinasa na siya sa pamamalakad ng kumpanya. Nag-aral, ngunit hindi normal na pag-aaral ang kanyang naranasan. Sa edad na 10, nag-aaral na siya ng pangkolehiyong aralin sa kursong Business Management. Sa edad niyang yun, hindi niya naranasang makipaglaro, lumabas sa parke at mag-enjoy, kagaya ng mga batang nakikita niya sa labas ng kanilang malaking bakuran. Mula noon, wala siyang ginawa kung hindi ang magsanay, magtrabaho at mas paghusayin pa ang pamamalakad sa kumpanya ng kanyang kinalakihang ama. Ngunit sa hindi inaasahan ay nagkaroon sila ng away ng kanyang ama patungkol sa nalaman niyang may anak itong babae, na mula noon ay kanilang hinahanap. Nalaman niya ang lahat ng tungkol dito at yun ang dahilan kung bakit siya naglayas at tinakasan ang buhay na marangya. Ang lahat ng paghihirap niya baliwala dahil sa mayroong isang tao ang mas nararapat na humawak nun at ang magmay-ari. Nasaktan siya sa isipin na ginamit lang siya ng mga ito, ginawang instrumento upang mapalago ang kumpanyang para sa tunay na tagapagmana. Napamura si Gabriel nang makitang hawak na kutsilyo ng lalaking tinawag na Santino ng babaeng kanina lang ay sumigaw. Santino! Muling rinig niya sa sigaw ng tawag ng babae sa lalaki. Napapikit ng mariin si Gabriel nang ilagay ni Santino ang patalim sa leeg niya. Taimtim itong nanalangin na sana may pumigil rito dahil ayaw pa niyang mamatay nang hindi pa nakikita ang pangarap ng mga anak at magandang asawa. Percy, pakasal na tayo. Papatayin ko tong afam na to.
Napamulat si Gabriel nang marinig ang sigaw na yon mula kay Santino na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya. Napalunok naman siya at bahagyang sinilip ang babaeng tinawag nitong Percy. Santino, bata pa ako para magpasakal sa'yo. Magpakasal. Ano ka ba? Hindi ka pa nga nagpapatuloy tapos kasal agad? Gustuhin mong matawa ni Gabriel sa tinura ng babae, ngunit natigil siya nang tiningnan siya ng masama ni Santino. Natuli na ako, Percy, nung nakaraang buwan. Busy ka lang kaya hindi mo nakita. Galit at tila napapahiyang balik na sigaw ni Santino. Natawa naman sa isip si Gabriel. Muli siyang napapikit nang idiniin ng lalaki ang patalim sa kanyang gilid ng leeg. Muli naman siyang napamura sa isip sa nanalangin. Shit! Napadaing si Gabriel nang maramdaman ang talim ng kutsilyo na bahagyang bumaon sa kanyang balat. Alam niyang hindi pa yun malalim ngunit natatakot pa rin siya sa maaaring gawin ng lalaking iyon. Nagmulat siya ng mga mata nang muling marinig ang boses ng babae. Santino! Oo na! Pinapayagan na kitang manligaw. Bitiwan mo ng lalaking yan kung ayaw mong ako naman ang magalit sa'yo. Hindi ba ayaw mong mangyari yon? Kalmado at nakangiting tura ng babae habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Santino. Nakaramdam naman ng kakaiba sa kalooban si Gabriel dahil sa tinig na yun ng babae. Malambing at tila nakagaga ng loob. Percy, gwapang lalaking to. Paano kung magustuhan mo siya? Kailangan ko munang sirain ang mukha nito. Agad na suminghap si Gabriel sa narinig, saka sisinghalan sana ang lalaki nang makitang mariin at nagbabantang tingin sa kanya ng babaeng si Percy. Tila sinasabi nito na manahimik na lang siya at siya nang bahala. Wag na, ikaw lang naman ang pinakagwapo sa lugar na to, Santino. Kaya parang awa mo na. Tigilan mo ng ginagawa mo at gumawa ng formal na panliligaw sa akin. Kita mo? Ang daming tao ang nakakakita sa ginagawa mo. Ikaw din, baka sila na mismo ang pumigil sa'yo na ligawan ako. Hindi alam ni Gabriel kung matatawa ba o bubusangot dahil sa panguutong narinig mula sa babae. Mukhang nadala naman si Santino dahil unti-unti niyang naramdaman ang pagbitaw ng kamay nito sa kanyang leeg. Naramdaman din niya ang paglayo ng malamig na patalim mula sa kanya. Nakahinga si Gabriel ng maluwag nang tuluyang lumayo ang lalaki sa kanya. Sa kanilapitan ng babae ngayon ay may pag-aalalang nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Gabriel dahil sa tingin na ibinibigay sa kanya ng babae. Tila ba naaawa ito at siya pang nakokonsensya sa nangyari. Umuwi ka na muna at maligo, Santino. Ako nang bahala sa lalaki na to. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko siya kay Kapitan pagkatapos. Pangpalubog ng loob nito nang makitang hindi pagsang-ayon sa mukha ni Santino. Ngumiti pa si Percy, saka muling bumaling sa banda niya. Sumama ka sa akin, mister. Bawal ang trespassing sa lugar namin. Hindi makapaniwalang umiling at muling pumikit si Gabriel dahil sa narinig. Hindi pa din siya tumatayo dahil sa iniindang pananakit ng katawan. Nakarinig siya ng mga bulungan at hakbang na paalis sa lugar na yon. Mukhang aalis na ang mga tao dahil tapos na ang kanilang pinapanood. Natawa naman ng mahina si Gabriel nang maalala ang galit na mukha ng kanyang ama-amahan. Maging ang kanyang kinilalang ina na nasa gilid lang at nakatingin sa kanila, ngunit kita ang konsensya, lungkot at awa sa mga mata. Sino ba naman ang mag-aakala na ang lahat ng pagsasakripisyo, paghihirap, pag-aaral at pagsasanay niya ay baliwala lang dahil isa lang pala siyang gamit na kapag hindi na mapapakinabangan ay may ipapalit na bago at mas malala ay siya pang mas magtatagal. Ayos ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? Muli ay naramdaman na naman niya ang gaan ng loob nang marinig ang malambing at marahang tinig na yon mula sa babaeng si Percy. Magsalita ka. Kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Ang kaso, malayo ang ospital dito at isang center lang ang meron sa amin. Nagmulat siya nang marinig ang tila nanginginig na boses ng babae. Nagtama ang kanilang mga mata at doon nakita niya ang takot at lungkot sa mukha nito. Ayos lang ako, miss. Pinapahinga ko lang ang katawan ko. Sumakit sa kakasuntok eh. Natatawang sabi ni Gabriel upang mapagaan sana ang loob ng babae. Ngunit mas lalo lang itong nag-alala. Dadalhin na kita sa center, tatawagan ko si Nico. Akmang aalis na sana si Percy pero pinigilan niya ito. Agad niya itong hinawakan sa kamay. Percy, hindi ba? Ayos lang ako, promise. Wala naman ang ibang masakit sa akin. Pahinga lang ang kailangan ko. Seryoso niyang sabi saka sinubukang umupo. Agad naman siyang tinulungan ni Percy hanggang sa makatayo ng tuluyan. Dadalhin na lang muna kita sa bahay.
Doon na lang kita gagamutin. May mga gamit naman ako doon na panggamot. Sabi sa kanya ni Percy habang akay siya papasok sa loob ng palengke. Wari niya ay pupunta sila sa pwesto nito. Halika, maupo ka muna dito. Ibabalot ko lang ang mga to at uuwi na tayo. Alok ni Percy sa isang upuan. Agad naman na umupo si Gabriel saka tumango na lang at pinanood na magbalot ang dalaga. Nakakunot pa rin ang noo nito at tila hindi pa rin napapanatag. Iuwi mo na lang ang mga prutas. Baka mapagalitan ka pa ng amo mo. Ako nang magbabayad, total ay nakaabala ako sa oras mo. Hindi niya alam kung bakit niya yung sinabi, ngunit pakiramdam niya ay kailangan at dapat lang. Hindi siya sanay na makihalubilo at makipag-usap. Ngunit sa babaeng kaharap niya ngayon, tila nawala lahat ng ayaw at hindi siya sanay. Ayos lang, ibabalik ko to kay Aling Tess. Madami naman akong benta, isa pa kasalanan ko din naman kaya nagkaganyan si Santino. Gusto niyang siya lang ang papansinin ko pero hindi naman pwede yon. Hindi pwede dahil alam kong mas masasaktan siya dahil aasa lang siya sa wala. May bahid ng lungkot na sabi ni Percy. Napaisip naman si Gabriel ng dahil doon. Napakaswerte ng lalaking mapapangasawa nito kahit na hindi pa niya lubusang kilala si Percy. Alam niyang mabuti ang puso nito. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating din sila sa bahay ni na Percy. Hinatid pa nila ang natirang prutas kay Aling Tess na kanina niya lang nakilala pero sa kabila noon, tila gumaan agad ang loob niya rito. Mabait at palabiro ang ginang na ikinatuwa ni Gabriel. Tila nakikita nito ang inainahan niya sa ginang noong mga panahong malungkot siya at ikinukulong ang sarili niya sa kanyang malaking kwarto. Percy, narito ka na pala. Aba, sino yung lalaking yan? Gulat na tanong ni Myrna nang makita sila. Inay, kalma lang ho. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya ni Itay. Sa ngayon, hayaan niyo muna akong gamutin ang sugat niya. Marahang paliwanag niya sa ginang matapos magmano. Sinanyasan siya ni Percy na pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Tinanguan na lang niya yon, saka hinayaan na itong maunang pumasok. Nilapitan niya ang ginang, saka inabot ang kamay nito na may bahid ng uling at medyo kulubot na. Inilagay nito ang likod ng kamay ng ginang sa kanyang noo. Nagmano siya rito. Hindi niya alam at maintindihan ng sarili dahil tila gusto nitong ginagawa niya. Hindi niya yun gawain. Lumaki siyang walang pakialam sa paligid, ayaw makihalubilo at lalong ayaw ang napapalapit o may humahawak sa kanya. Ngunit bakit niya to ginagawa ngayon? Tila unti-unti ay nararamdaman niya na parang may nabubuo sa kanya. Tila ang buhay na ito ay hindi naiiba sa buhay na mayroon siya. Ako po si Gabriel, Nay. Nakilala ko lang po si Percy sa palengke. Tinulungan ho niya ako dahil sa nakaharap ko yung lalaking nagkakagusto sa kanya. Paliwanag niya sa ginang na walang imik at tahimik lang na pinakatitigan siya. Tila may tinititigan sa mukha niya. Napakagwapo mong bata. Hindi ko aakalain na makikita kita rito kasama si Percy. Napakagwapo mong bata. Hindi ko akalain na makikita kita dito kasama si Percy. Makuhulog ang anito na ipinagsawalang bahala na lang niya. Pumasok ka na at siguradong hinihintay ka na ni Percy sa loob. Tinanguan niya lang iyon at magalang na nagpaalam bago pumasok sa loob ng bahay. Yumuko pa siya ng bahagya sa pintuan upang maiwasan ang paguntog ng kanyang ulo. Halika, dito ka na muna magpahinga. Heto, maligo ka at pagkatapos ay gagamutin ko yung mga sugat mo. May banyo malapit sa kusina. Pumasok ka lang sa pintuan sa gilid at makikita mo doon ang maliit na banyo. May tubig naman sa timba at sabon naman doon sa gilid lang doon. Mahabang paliwanag ni Percy matapos iabot kay Gabriel ang damit at shorts na may kasamang panloob. Mukhang bago pa yon at hindi pa nagagamit dahil may tagpang kasama. Hindi siya sanay sa hirap, hindi siya sanay sa buhay na ganoon. Wala siyang ideya sa kung papaano mamuhay katulad sa mga ito, ngunit sa nakikita niya sa mga tao ron, tila napakadali lang. Hindi siya nagreklamo nang makita ang banyong sinasabi ni Percy. Maliit ngunit malinis naman. May timbang malaki at tabo. Ang sabon, mukhang hinati lang sa dalawa saka isang shampoo na may 3 sachet. Napakasimple at payapa. Matapos niyang maligo, ginamot ni Percy ang kanyang mga sugat at pasa. Pagkatapos, pinagpahinga muna siya nito sa kwartong itinuro ni Percy. Maliit lang yon at sakto lang sa pandalawang tao. Ang sabi nito ay kwarto niya yon, malinis at nasa maayos ang kagamitan. Kahit anong pigil ng tadhana sa dalawa, hindi pa din talaga mapipigil yon. Ang kasalanan ng amay sasaluhin ng anak. Yun ang sigurado ako, Samuel.
Kasalanan ni Royo kung ang anak niya ang magdusa sa kagagawan niya. Natigil sa paglabas si Percy sa kanilang bahay nang marinig ang mahina ngunit mariing sabi ng kanyang ina. Ang anak natin ang inaalala ko. Alam mo ang sinasabi ko, Myrna. Mas mariin at may halong galit na balik na sabi ng kanyang tatay na si Samuel. Alam ko, sa ngayon maghintay na muna tayo. Hintayin natin na sila mismo ang magpunta dito. Sa ngayon, ito muna ang magagawa natin. Rinig niya ang mabigat na buntong hininga ni Myrna habang sinasabi ang salitang yun. Kumunot ang noo ni Percy sa mga narinig. Hindi na din niya naituloy ang paglabas. Bagkus, pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog si Gabriel. Mahimbing na ang tulog nito at kita sa mukha ang pagod. Sino ka ba talaga? Ano bang connection sa'yo ng mga magulang ko? Bakit parang kilala ka nila? Mahina niyang tanong sa tulog mantikang si Gabriel. Alam ni Percy na may malaking itinatagong sekreto mula sa kanyang mga magulang niya. Base na lang din sa kanyang mga narinig. Naguguluhan man, ang tanging niya lang magagawa ay maghintay din gaya ng ginagawa ng kanyang mga magulang. Isang linggo ang nakalipas, pansamantalang nakitira si Gabriel sa bahay ni na Percy. Sa una, hindi sang-ayon ang mga magulang niya ngunit kapag kuwan ay wala ding nagawa. Pansin din ni Percy ang pag-iba ng mga magulang niya. Tila balisa at hindi mapakali. Madalas, parehong umaalis at babalik o nag-aaway o kaya naman tahimik at hindi nagsasalita. Walang ganang kumain at laging nakikita ni Percy na madalas silang mag-usap ng patago. Isang gabi, lumabas si Percy dahil sa uhaw na nararamdaman. Sa paglabas niya, nakita niya mismo sa dalawang mata niya na may kausap ang mga magulang niya na isang lalaki. May edad na ito at sa itsura at gayak pa lang, mukhang may kapangyarihan at talagang mayaman. Huwag ngayon, Royo. Maawa ka naman. Kay tagal naming nangarap at tinupad niyo yun. Sana ito pa rin uli ang huling kahilingan namin. Nakikiusap at nanginginig ang boses ang narinig ni Percy mula sa nanay niyang si Myrna. Huwag kang magmakaawa, Myrna. Royo, tandaan mo. Ikaw mismo ang naglagay sa sitwasyong to. Ikaw mismo ang gumawa ng gulo na kahit kailan ay hindi mo na masusolusyonan kung wala kami. Malamig at nakakatakot na sumbat ng ama ni Percy sa lalaki. Maging si Percy, hindi inaasahan ang tinig na yon mula sa tatay niyang si Samuel. Napakalambing at hindi agad ito nagagalit ng basta-basta na lang. Babalik ako, Samuel. Myrna, hindi nyo kailanman maaako ang dapat ay sa amin ng asawa ko. Katulad ng tinig ng ama ni Percy ay ganoon din ang narinig niyang tinig mula sa lalaki na tinawag nilang Royo. Ang Percy ko! Umiiyak na napaupo ang kanyang ina. Hindi niya na pinakinggan pa ang mga ito dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tila ba'y may bumabagabag sa kanya kahit na hindi pa naman siya nakakaranas ng ganoon mula pagkabata. Tila ba nang makita niyang matandang lalaki na si Royo, biglang may umihip na hangin na nakakasakit. Pinakinggan mo din sila? Nagulat si Percy nang biglang may magsalita sa bukana ng kanyang kwarto. Si Gabriel iyon na nakapamulsa sa suot na pajama. Maayos din ang lahat, Percy. Tanging nasabi ni Gabriel sa may umupo sa papag sa tabi ni Percy. Ang lalaking umalis ay ang ama ko. Hindi ko alam ang pakay niya o nila pero alam ko may connection yun sa ating dalawa. Percy, ayoko magsalita ng mga bagay na wala pang kasiguraduhan. Pero sana pag-isipan mong mabuti at huwag magpapadalos-dalos ng desisyon sa kung ano man ang marinig o malalaman mo. Mahabang tura ni Gabriel habang marahang hinahaplos ang likod ni Percy. Koneksyon? Kilala ba kita, Gabriel? Napadaing si Percy sa sakit nang pitikin siya sa noo ni Gabriel. Natural na kilala mo ako. Ano ka ba? Mahigit 1 linggo na ako dito. Alam nga namang magpakilala ako araw-araw, hindi ba? Animoy may pagsusungit na sabi niya kay Percy. Napangiti naman ang dalaga saka sumandal sa may dibdib ni Gabriel. Gab, si Santino inaaya kang uminom. Pumayag ka para hindi niya na ako pilitin pang magpakasal. Natawa si Gabriel dahil sa sinabi ni Percy. Laging nagpupunta si Santino sa kanilang bahay na may dalang mga gulay o kaya naman ay prutas at bulaklak. Sa kabilang dako naman, galit na naibato ng matandang lalaki ang hawak nitong baso, dahilan upang mabasag iyon at tumalsik ang mga bubog. Nadat na naman yun ang asawa niya kaya galit na hinarap niyang lalaki. Ano ba? Hindi mo madadaan lang sa ganyan ang lahat. Royo, maawa ka naman sa anak mo. Tandaan mo, si Gabriel pa din ang naghirap ng lahat para lang sa'yo. Ngayon,
Kung gaganituhin mo lang din ang mga anak ko kapag nandito na sila, mas mabuting manatili na lang sila doon. Dahil sa sinabing yun ni Gemma, nasampal siya ng asawa niyang si Royo. Natumba ang ginang, sakto sa bubog ng nabasag na baso. Agad naman nataranta ang matandang lalaki na si Royo sa kalalapitan na sana ang asawa, ngunit natigil siya nang tumingin ito ng masama sa kanya. Umiiyak, ngunit galit at pagkamuhi ang makikita sa mga mata nito. Tandaan mo to, Royo. Mas gugustuhin kong manatili na lang kung nasan ngayon ang anak natin, kaysa naman mapunta dito sa lugar na to kung saan impyerno kong matatawag. Galit at mariing sabi ni Gemma bago pa balang na tumayo, saka umalis palabas ng kanilang malaki, ngunit madilim na bahay. Percy, pansin mo ba, laging nakabantay ang puting kotse niyan sa harap ng palengke? O kaya sa bahay ninyo, laging nakasunod sa'yo? Nakapangalumbabang sabi ng kaibigan ni Percy sa kanya. Nasa terrace sila ng bahay ng kaibigan niyang si Lala. Tulad ngayon, nasa harap ng bahay namin. Hay, konti na lang iisipin ko na meron kang stalker na mayaman. Dagdag pang sabi ni Lala. Natawa naman si Percy bago tiningnan ang puting kotse. Napapansin niya yon, ngunit pilit niya na lang binabaliwala. Kahit sa tuwing magkasama sila ni Gabriel, nakasunod pa rin ang kotse. Ani Gabriel, huwag na lang pansinin, ngunit alam niyang hindi basta pagsunod lang ang nangyayari. Tila sinasadya yun at parang may pakay sa kanila ang nasa loob ng sasakyan. O siya, maiba tayo. Kamusta naman kayo ni Fafa Gabriel? Huling kita ko sa inyo nung isang araw pa. Napakasiloso, Diyos ko. Natatawang sabi ni Lala. Natawa na lang din si Percy nang maalala ang tagpong yon. 3 araw nakakalipas, nagkaroon ng salo-salo sa bahay ni Lala at naimbitahan siya at sinama niya si Gabriel. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagsama ng lalaki ay hindi na dapat nangyari pa. Dahil sa muntikang pagsusuntukan nito at si Nico, inaasahan niyang dadalo si Nico dahil tulad niya, kaibigan rin ito ni Lala. Sanay na si Percy na hinahawakan siya ni Nico sa kamay. Ngunit hindi niya inaasahan na sa paghawak pa lang ni Nico sa kanya, agad na nagkaroon ng tensyon sa pagitan nito at ni Gabriel. Ani Gabriel sa kanya, hindi magandang tingnan na ang babae ay nagpapahawak sa kamay kung wala namang relasyon. Ngunit tinawanan lang ni Nico kaya mas lalong nagalit at napikon si Gabriel na siyang naging dahilan kung bakit muntik nang magsuntukan ang mga ito. Mag-iisang buwan pa lang niyang nakakasama si Gabriel, ngunit tila may namamagitan na sa kanilang dalawa dahil sa pareho nilang ayaw na may lumalapit na iba sa isa't isa. Wala silang usapan patungkol doon pero dahil sa inaakto ni Gabriel, masyado na itong halata. Kailan ka ba liligawan ng lalaking yan? Natawa si Percy sa sinabi ni Lala. Wala pa namang sila pero alam niyang mas malakas ang galaw kesa sa salita. Uwi na ako, Lala, nandito na si Gabriel. Paalam ni Percy. Kumaway sa lalaki na sa labas ng gate habang may hawak na payong upang matakpan ang init na dala ng kalangitan. O siya, ingat bes! Tumango na lang si Percy saka lumabas at sinalubong si Gabriel na nakangiti. Halika na Percy, uwi na tayo. Malambing na aya sa kanya ni Gabriel. Napangiti din naman siya bago masayang sumama dito. Ang buong akala niya, yun na ang simula ng pagngiti niya sa araw-araw, ngunit nagkamali siya. Tama nga ang sinasabi ng marami. Kapag may masaya, may lungkot ding kapalit. Ngunit, lungkot nga ba ang dumating? Bakit tila sumobra ang kapalit ng sayang naranasan niyang iyon kasamang lalaking nagparamdam sa kanya ng panibago at walang katumbas na saya? Isang araw nang mapansin ni Percy ang sasakyang puti na nakasunod palagi sa kanya. Sa ilang linggong hindi pagpansin ni Percy sa sasakyang iyon, ngayon lang siya tuluyang nagtaka. Kahit saan siya magpunta, lagi yung nakasunod. Dumagdag pa ang isang estrangherong lalaki na laging nakabantay sa kanya. Sa araw na yon, napagpasyahan ni Percy na lapitan ng sasakyan dahil sa kuryosidad na nararamdaman. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadagdag pa ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Lalo na ngayong nakikita niya ang mas lumalalang pagbabago sa kanyang mga magulang. Nang nasa harap na siya ng kotse ay agad niya itong kinatok. Nagtataka siya dahil hindi yun binuksan ng nasa loob. May nakikita siyang bulto ng isang tao, ngunit hindi niya yun mawari kung babae o lalaki. Muli siyang kumatok at sa pagkakataong yun, tuluyan ang bumukas ang bintana. Nasinaga niyang isang may edad na babae, nakasalamin ng itim. Nakangiti ito sa kanya, ngunit halatang pilit iyon. Hello po, napapansin ko po na ilang linggo na kayo sumusunod sa akin. Pasensya na po pero gusto ko lang pong itanong kung ano po ang kailangan nyo.
Magalang na tanong niya rito. Hindi umimik ang ginang, bagkos ay narinig niya ang pag-alis ng pagkakalak ng pintuan. Pumasok ka. Mag-usap tayo, iha. Ngumiti ang ginang sa kanya. Nagdadalawang isip man, ngunit pumasok na lang si Percy. Nang makaupo sa passenger seat, nakita niyang inalis ng ginang ang salamin nito. Doon niya lang nasilayan ang mga mata nito na tila walang tigil sa pag-iyak at hindi kompletong tulog. Percy, iha, napakaganda mo. Ilang taon na akong nangulila at naghintay sa araw na to. Nanginginig na sabi ng ginang sa kanya. Malamlam ang mga mata nitong nakatingin kay Percy. Samantalang si Percy naman nakakunot noo at naguguluhan sa binitiwang salita ng ginang. Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong niya. Napatingin si Percy sa kamay niyang nasa kandungan nito nang hawakan niyo ng ginang. Percy, huwag kang sasama sa kanya. Huwag na huwag mong hahayaan na masira ang relasyon niyo ni Gabriel. Pareho ko kayong mahal, anak. Aayusin to ni Mama. Kapag kuwan ay bigla itong humagulgol habang hawak-hawak ang kamay ni Percy. Mas lalo namang naguluhan ang dalaga dahil doon. Agad niyang hinila ang kamay niya saka nakakunot noong tinitigan ng ginang. Doon niya lang napansin ang pagkakahawig nila. Ang malamlam nitong mga mata, ang mukha nito na kahit may katandaan na ay halata pa din doon na may pagkakahawig sila. Sino po ba kayo? Bakit ganito? Bakit ang sakit sa dibdib? Ano po ba talagang connection ko sa inyo ng lalaking laging pumupunta sa amin? Maawa na po kayo sa akin. Hindi ko kayang manghula o sagutin ang sarili kong mga tanong. Naiiyak na sabi ni Percy habang hawak ang dibdib na bigla na lang bumigat at tila may nakadagan doon. Percy, si Myrna at Samuel ang makakasagot sa iyo, anak. Sana huwag mo kong kamuhian. Huwag mong kamuhian ang mga magulang na kinagisnan mo. Huwag mo siyang hahayaang kunin ka at saktan si Gabriel. Iha, ito lang ang tangi kong magagawa para mapigilan siya. Ang ama mo. Tulala at paraming gumugulo sa isip ni Percy nang makauwi ito sa kanilang bahay. Agad siyang sinalubong ni Gabriel, ngunit tila hindi niya ito nakita at diretso lang na pumunta sa likod ng kanilang bahay, kung nasaan ang kanyang ina na abala sa pagsampay ng mga damit. Agad naman siyang napansin ni Myrna. Oh, nakauwi ka na pala. Kamusta ang pagpunta mo kay Tess? Agad na tanong nito matapos magsampay. Hindi siya umimik o sumagot. Bagkos, tinitigan lang niya ang kanyang ina. Magulo ang isip ni Percy at alam niyang ang nanay niya lang na si Myrna ang makakasagot. Ngunit gusto niya bang malaman ang tunay na kasagutan? Paano kung siya lang ang masaktan at mas lalong mahirapan? Percy! Natikil sa akmang pagtawag sa kanya si Myrna nang makita ang luhang tuluyang bumagsak mula sa mga mata ni Percy. Hindi niyo ako tunay na anak, hindi ba? Nanginginig ang boses na tanong niya kay Myrna. Nagulat naman ito saka mabilis na nabitiwan ang hawak na palanggana. Dumating din si Gabriel at nakakunot noong tiningnan ng dalawa. Percy, hindi alam ng ginang ang sasabihin. Tila nawalan ito ng boses dahil sa nakikitang luhaan ang kanyang tinuring na anak na si Percy. Inaasahan ni Myrna na mangyayari ito, ngunit hindi sa ganoong paraan. Alam niyang darating ang panahon na kakailanganin ni Percy na malaman ang katotohanan, ngunit hindi sa ganito kadaling panahon. Nay, please, sagutin niyo po ako. Nahihirapan na po ito. Tinuro ni Percy ang kanyang dibdib kung saan banda ang puso nito. Masikip, Nay. Nahihirapan na po ako. Yung lalaki ho na laging nagpupunta dito, ramdam ko na may connection ako sa pagpunta niya. Nahihirapang hinain niya sa kanyang ina, habang si Myrna naman ay umiiyak na din at animoy nanlalambot. Akma namang dumalo si Gabriel upang saluhin si Percy dahil akma itong matutumba dahil sa panlalambot ng tuhod. Percy, anak, magpahinga ka muna. Hindi na naituloy ng ginang ang sinasabi ng sumigaw si Percy. Hindi ko kailangan ng pahinga, Nay. Ang kailangan ko yung sagot ninyo. Nay, ang tagal ko pong kinikim-kim ang nararamdaman ko. Pati na rin ang mga napapansin ko nang makita kong lalaking lagi niyong kausap tuwing gabi. Maawa ka naman, Nay. Gusto ko lang naman po ang katotohanan. Nanghihinang sabi niya saka napahawak ng mahigpit sa braso ni Gabriel.
Yung lalaki ho ba na sinasabi ni Percy ay si Hanroyo Fernandez? Ang ama ko? Napatingin si Percy kay Gabriel sa biglaang tanong nito. Ano pong koneksyon niya kay Percy, Nay? Maging ito ay naguguluhan na din. Halikay sa loob, doon tayo mag-usap. Iha, patawarin mo kami. Pangako wala kaming magawa kung hindi tanggapin na lang ang kagustuhan niya. Kalmado nang sabi ng ginang. Tumango si Gabriel, saka inakay si Percy papasok sa loob. Mahigit 17 taon na nakakalipas mula nang dalhin ka sa amin ni Royo, ang iyong tunay na ama at ang kinikilala mong ama, Gabriel. Umpisang pagkukwento ng ginang nang kumalman ang lahat. Maging si Percy nakatabi sa upuan ni Gabriel habang yakap siya nito sa bewang. Hindi namin inaasahan na dala ka niya. Maniwala ka o sa hindi, Percy. Umayaw kami ng tatay Samuel mo dahil ayaw namin na lumaki kang namumuhay sa isang kasinungalingan. Alam ng tunay mong ama yon, ngunit sa mga panahong yon, hindi kami nagkaanak ni Samuel, kaya yun din ang ginawang dahilan ni Royo. Tumigil ito sandali, saka may kinuhang brown envelope. 2 bata ang dala niya, ang isa'y 2 taong gulang na. Ikaw yun, Gabriel, at ang isa'y 2 buwan pa lang na sanggol. At ikaw naman yun, Percy. Nakikinig lang sina Percy habang ikinikwento ng kanyang ina ang lahat. Naging mahaba ang pagkakwento ng ginang, ngunit iisa lang ang tumatak sa isip ni Percy. Ibinigay siya sa mag-asawang walang anak upang mapanatili ang kaligtasan niya. At dahil yon sa mga kasalanang nagawa ng kanyang tunay na ama, na dapat ay si Percy ang kapalit ng lahat ng iyon. Marami ang pumasok na tanong sa kanyang isipan, lalo na nang sinabi ng ginang na hindi nila nakita kailanman ang nanay niyang si Myrna. Yon ay ang babaeng kumausap sa kanya. Nalaman din ni Percy na isa sa mga trabaho ng kanyang tunay na ama ay illegal, kaya marami itong kaaway. Maging ang tunay na ama ni Gabriel, namatay din sa araw na ibigay siya sa mga Fernandez. Ang sabi pa ng kanyang nanay Myrna, balak na siyang kunin ng tunay niyang ama upang mailipat ang pangalan nito sa mga ari-ariang pinalago ni Gabriel ng ilang taon. Naawa si Percy sa naging sitwasyon ni Gabriel sa kamay ng kanyang ama na si Hanroyo Fernandez. Sa araw na yon, wala silang ginawa kundi pag-usapan ng tungkol doon. Mas naging mabigat ang pakiramdam ni Percy dahil sa mga natuklasan. Ang kanyang ama ang siyang may kagagawa ng lahat ng nangyari sa kanya at pati na rin kay Gabriel. Walang alam ang tunay niyang ina sa balak nitong gawin, kaya siya nito binalaan kanina. Ngunit alam ni Percy na kailangan niyang harapin ang tunay niyang mga magulang at upang maprotektahan ang mga kumupkup sa kanya at si Gabriel. Gaya ng sabi kanina ng tunay niyang ina, may binabalak ang ama nito at kailangan ni Percy na maging handa. Sasamahan kita, Percy. Kailangan ko ding harapin ang mga taong kumupkup sa akin. Pagpupumilit ni Gabriel sa kanya. Gusto ni Percy na puntahan ang tunay niyang mga magulang para kausapin. Sa huli, pumayag din si Percy na sumama si Gabriel. Kasalukuyan silang nasa harap ng isang napakalaking bahay. Mataas ang pader, malaki ang gate, at 2 security guard ang nasa magkabilaan nito. Sir Gabriel! Gulat na tawag ng isang guard na kalalabas lang nang makilala siya nito. Napasulyap naman si Percy dito at napangiti nang makitang maging si Gabriel ay nagulat din. Papasukin niyo sila. Anak ni Mr. Fernandez yan. Utos nito sa 2 pang guard na nakabantay. Pinapasok naman sila ng mga ito at bumati. Dito ako nag-aral ng iba't ibang trabaho at self-defense. Mula na magkaroon ako ng muwang sa mundo, dito na ako kinalong ni Daddy, ang tunay mong ama. Tinuruan nila ako ng kung ano-ano na maaari kong magamit sa pamamalakad ng kumpanya niya. Pagkukwento ni Gabriel dito habang palapit sila sa malaking pintuan papasok sa loob ng bahay. Alam niyang darating tayo, Percy. Pinaghandaan niya to. Babala niya, kasabay nun ang pagbukas ng malaking pintuan. Bumungad sa kanilang malaking sala at hagdan. Napahawak si Percy sa kanyang dibdib nang makaramdam ng kakaiba roon. Nandito na siya, sa tunay niyang tahanan at pamilya. Ngunit hindi siya naroon upang umuwi. Naroon siya upang ayusin ang gulong nangyari, upang matigil na ang mga binabalak ng tunay niyang amang si Royo. Nandito na pala kayo. Kanina pa ako naghihintay sa pagdating ninyo.
Napatingin sila pareho sa may katandaang lalaki na papunta sa kanilang kinaroroonan. Napahigpit ang hawak ni Percy sa laylayan ng kanyang damit nang makitang mukha nito sa malapitan. Nakakatakot. Yun ang tanging nasa utak niya nang makita ang tunay na ama. Kamukha niya ito. Hindi niya yun maipagkakaila. Ngunit malaki pa din ang takot na nararamdaman niya kay Royo. Napakaganda mo, Iha. Dalaga ka na at nasa tama ng edad. Maraming salamat at pinili mong manatili sa akin. Umatras si Percy at nagtago sa likod ni Gabriel nang makitang hahawakan siya ng matandang lalaki. Mawalang galang na po, Dad o Mr. Fernandez. Ngunit huwag niyo naman pong biglain ang girlfriend ko. Hindi siya sanay na hinahawakan na kung sino-sino lang. Malamig na sabi ni Gabriel sa tinuring niyang ama. Naramdaman ni Gabriel ang panginginig ng kamay ni Percy dahil magkahawak ang mga kamay nila. Anak ko siya at ama niya ako, Gabriel. At hindi ako kung sino lang. Isa pa, hindi mo ako kailangang tawaging Mr. Fernandez. Ako pa din naman ang ama mo. May ngiti sa labi na sabi ni Royo. Hindi yun pinansin ni Gabriel. Bagkos ay hinarap niya si Percy sa katinitigan ng mukha. Kung ayaw mo dito, Percy, sabihin mo lang at aalis tayo. Marahang aniya sa kahinawakan ng dalawang kamay nito. Ngunit natigil sila pareho nang makarinig sila ng pagkasa ng baril. Nakakalimutan mo yata ang palatuntunan ko rito, Gabriel. Ang kung sino man pumasok sa lugar ko ay hindi na makakalabas pa. Buhay man o patay. Nakakapanindig balahibong sabi ni Royo. Napansin ni Percy ang pag-igting ng panga ni Gabriel bago harapin ang ama nito. Hindi kasama ron si Percy. Anak mo siya at hindi siya dapat na madamay pa sa mga gawain mo. Mariin at galit na sagot ni Gabriel sa kinikilala niyang ama. Hindi inaasahan ni Percy ang tagpong iyon. Gabriel, wala ka talagang modo. Napasigaw sa gulat at takot si Percy nang lumagatok ang malakas na sampal ni Royo kay Gabriel. Agad naman na dinaluhan ni Percy si Gabriel na napaupo dahil sa lakas nun. Sumama ka sa akin! Napangiwi sa sakit si Percy nang hilahin siya ni Royo sa kamay. Nagpumiglas naman si Percy ngunit mas malakas ang kanyang ama kaya wala siya nagawa nang biglang makarinig muli ng pagkasa ng baril na nagpatigil sa kanya. Bibitiwan mong anak ko o puputok ang isang bala ng baril na to dyan mismo sa ulo mo, Royo. Bumaling ang atensyon ni Percy sa ginang na nakausap niya kanina lang. Galit at may luhay ito. Hawak nito ang isang baril. Maging si Gabriel ay gulat na tumingin sa kinikilala niyang ina. Bitiwan mong baril na yan! Galit na utos ni Royo sa asawa nito. Pakawalan mo sila. Hayaan mong mamuhay ng masayang anak natin, Royo. Ayaw kong madami ang mga anak ko dahil sa kagagawan mo. Si Gabriel at Percy ay hindi dapat nandito. Alam mo yon. Akala ko, kapag nagkaanak tayo magbabago ka na. Ngunit nagkamali ako. Maling-mali, Royo. Mahal na mahal kita pero hindi na tama. Kailangan nang matapos ang mga kahibangan mo. Umiiyak na sumbat ng ginang, hawak pa din ng mahigpit ang baril. Nakita ni Percy na tumayo si Gabriel sa pagkakaupo nang may biglang pumasok mula sa pintuan. Mga naka-uniforme na pangpulis. Tama na, Royo. Kawawang mga bata sa ginagawa mo. Alam kong mas gugustuhin ni Percy ang buhay na meron siya ngayon kasama si Gabriel. Kaya kung maaari ay hayaan na lang natin sila. Masakit ang dinanas ng mga bata, Royo. Namuhay sa kasinungalingan ng kaisa-isa nating anak. Buong buhay ni Gabriel, inialay niya sa mga kagustuhan mo. Sumunod siya sa'yo dahil akala niya'y mamahalin mo din siya bilang isang anak. Ngunit maging ako'y nagkamali. Hindi nga pala ikaw ang lalaking may pakialam kahit na sa kadugo mo pa. Nanghihinang dagdag nito. Nilapitan naman siya ni Gabriel sa kaniyakap mula sa likod habang marahang kinukuha ang hawak nitong baril. Maging si Percy umiyak na rin. Nasasaktan siyang makitang ganoon kahina ang tunay niyang ina. Nasasaktan siya kapag nakikitang nasasaktan ito. Hindi niya man ito ganoon kakilala, ngunit ramdam ni Percy ang sakit na nararamdaman ng kanyang tunay na ina. Hinarap ni Percy ang kanyang tatay. Papa, tama na po, pakiusap. Sa wakas ay nasambit niya. Mula kanina ay tila naging pipi siya dahil sa nakikita nito ang tunay niyang mga magulang. Ang tunay niyang tahanan. Naramdaman ni Percy ang pagluwag ng pagkakahawak ni Royo sa braso niya. Tila naapektuhan sa tinawag niya rito. Pa, hindi ko man kayo kilala, pero alam ko na mabuti pa rin ang puso niyo.
Pa, kahit ngayon lang po, maawa kayo. Hindi sa amin, kundi sa sarili niyo po. Mahal ka po ni Mama at ganun din si Gabriel at ako. Hindi po ako galit o kailanman magagalit sa inyo dahil malaki pa rin po ang pasasalamat ko at dinala niyo ako sa buhay na kahit mahirap, naging masaya at kompleto ako. Minahal nila ako bilang tunay nilang anak. Naging mabuti ang kalagayan ko sa mag-asawa at dahil po yun sa inyo pa. Mahabang tura niya bago yakapin ang tatay niyang si Royo. Oo, mali ang ginawa nito. Ngunit kung hindi naman ginawa yon, baka hindi naging maganda ang buhay niya. O kaya naman, wala na siya sa mundong ibabaw. Masalimuot ang karanasang malayo sa mga magulang, ngunit mas mahirap para sa magulang ang malayo sa sariling anak na sanggol pa lang noon. Yun ang naiintindihan ni Percy. Hindi niya man alam kung paano maging ina, ngunit alam niya naman at ramdam na hindi basta-basta lang ang malayo sa anak. Walang magulang ang kayang tiisin ng anak na malayo sa kanila. Ngunit kung para ito sa ikabubuti ng kanilang anak, gagawin nila yon kahit pa ang kapalit ay sakit at pangungulila. Matapos ang tagpong yon, nakulong ang tatay niya. Nahatulan ng pagkakakulong sa habang buhay dahil sa patong-patong na kasong nahatol dito. Noon pa man ay marami nang ginawang masama si Royo sa mga inosenteng tao. Ngunit natatakpan yon dahil sa impluwensyang meron ito. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na magsampa ng kaso. Ang tunay na nanay naman ni Percy na pagdesisyonan na wasakin ang ilegal na gawain ng kanyang asawa at ibigay ang mga ebidensya sa mga pulis. Ang lahat ng ari-arian na dapat ay para kay Percy at Gabriel, i-donate na lang nila. Nailipat na rin ang iilang legal na negosyo ng mga Fernandez sa pangalan ni Gabriel at Percy. Napalitan na din ang apelyido ni Gabriel at naging Rivamonte na ito. At si Percy naman ay Fernandez. Hindi rin naman sila pumalya sa pagbisita kay Royo, ang kanilang ama. Sa mga lumipas na buwan, naging mas malapit sila sa kanilang tunay na ina kasama ang mag-asawang kinalakihan niya. Si Gabriel naman bumalik sa pagtatrabaho sa kumpanya ng Romualdez at Fernandez. Lumipat na din sila ng bahay kasama ang kinalakihang magulang ni Percy at ang tunay niyang ina. Namuhay sila ng simple, walang gulo at sama-samang hinarap ang lahat ng pagsubok na kanilang kahaharapin. Kontento na si Percy at Gabriel doon, wala na silang mahihiling pa basta magkasama silang dalawa sa hirap at ginhawa.